Communal war ito, there is no longer any ideology. Prinsipyo na isulong ang demokratikong revolusyon sa katawan, Gusto lang nila umagaw ng gobyerno. justisya o kalinaw na dugay ng pangandoy sa katawan. So, sino ang mga bright? Si Sison? Yun yung bright si Sison? Sus Mariusep. We must not allow the monsters headed by Duterte impose their rule of terror. Pag andyan ka sa kilusan, bilanggo ka talaga. In the past, talagang malaki ang casualties ng government forces dito. We will be forever committed in our trust, serving the people and securing the land. Walang makalilimot sa masalimuot na nakaraang umalipin sa buong rehiyon ng Caraga. Hindi ang mga sundalong lumaban para sa kapayapaan. Hindi ang mga ordinaryong mamamayan na saksi sa kaliwat kanang karahasan. At lalong hindi ang mga katutubong biktima na naipagkanulo ang dangal para sa katarungan at kalayaang ipinangako sa kanila ng pulang komunista. Huling yugto ng dekada 60 nang magtaas ng armas ang Communist Party of the Philippines at ang armed wing nito sa New People's Army laban sa Republika ng Pilipinas. Makalipas ang 5 dekada, nananatili pa ring banta sa seguridad ng bansa ang anarkiyang organisasyon. Ang New People's Army ay aktibo sa mabubundok na parte ng mga lalawigan, partikular na sa mga lugar na tinatawag na Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDAs, dalang na maabutan ng serbisyo at tulong mula sa pamahalaan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, dahil sa sitwasyon ng mga malalayong pamayanan, madalas ginagamit bilang propaganda ng mga communist terrorist groups ang mahirap na kalagayan ng mga naninirahan dito upang makakuha ng simpatya o di kaya'y makapag-recruit ng mga bagong kasapi. Years ago, maraming mga complaints about the inability of the government to deliver the basic services. Hindi nakakapunta yung mga doctors natin sa mga kabundukan, wala tayong kalsada, no? And wala tayong eskwelahan. So these are the things that have been prevailing that somehow prompted the spread of insurgency. Ang malaking bagay dito sa area of operations namin is yung IPs natin. We're exploited. Alam naman natin ng mga unang panahon, wala pa yung IPRA law, they were disorganized. Ang kasalukuyang Provincial Indigenous People Mandatory Representative ng Agusan del Norte ay naharap din sa krisis na dala ng insurensiya ng kanyang kabataan. Ang nakagisnan ko talaga, ma'am, ang kilusang NPA. Simula pa sa mga magulang ko hanggang sa akin mismo. Bakit kami nasama doon sa kilusan, sa NPA? Siyempre, nung lalo na sa kasagsagan nung nasipit lumber company, yung NALCO, na sa tingin namin inaagaw yung lupa namin, na doon kami na linlang ng NPA na sabi nila sila daw ang magtanggol sa amin, no? Tuluyang sumapi si Dato Bawang sa kilusan sa pag-aakalang parurusahan nila ang logging company na di umano'y nangangamkam ng lupain ng mga katutubong higaw nun. Subalit kalaunay na pagtanto niya na ang kanilang kinakalaban hindi ang kumpanya kundi ang mismong gobyerno. Naniniwala ang CPP-NPA sa turo ng Marxism, Leninism, Maoism movement. Ang pilosopiyang politikal na ito ay naglalayong wakasan ang imperialismo, iwaksi ang kapitalismo at tibagin ang social status ng sistema. Sa madaling salita, ayon sa doktrina ng mga komunista, isinusulong ng mga ito ang pantay na karapatan ng mga mamamayan sa lipunan. Ngunit para sa nooy, walang kalaban-laban ng mga katutubo katulad ni Dato Bawang.
takot ang kumugkob sa kanila habang nasa kanlungan ng armadong grupo. Pag andyan ka sa kilusan, bilanggo ka talaga. Oo, bilanggo ka talaga. Kasi ang alaman natin, ang batas ng NPA walang kulungan. Kung sinong magkamali, ang desisyon sa kilusan, ang pagpatay, wala mang kulungan sa NPA. Siyempre, sino bang hindi matatakot? Sa IP structure natin, may mga elders siya, mga traditional datos and so forth. In order to control the people under them, they have to create a vacuum sa leadership organization. So they killed some of the elders, the datus, and supplanted their own people para makontrol yung mga tao. Nito lamang Oktubre ng nakaraang taon, isa na namang IP leader ang pinatay ng mga NPA sa bayan ng Lianga sa lalawigan ng Surigao del Sur. Naglabas ng investigasyon ang Commission on Human Rights in Caraga Region kaugnay sa pag-ambush kay Dato Haudun Jomar Bucales. Ayon sa report ng CHR Caraga, ang pag-atake kay Bucales ay isang kaso ng human rights violations. In the GIS, the principle of distinction requires that the parties to an armed conflict must distinguish between civilians and combatants. Attacks must not be directed against any civilians. On the other hand, the principle of precaution directs the parties to undertake constant care to spare civilians. Dato Jomar Bucales is a former NPA member also, CPP NPA terrorist member who surrendered to the government. And since then, i-advocate yung education o literacy ng kanyang mga kabataan na IP at tinututulan o against siya doon sa pagtatag ng TRIPS at Alcadeb dahil hindi nga ito accredited o recognized na education o DepEd education. Isa rin sa pangunahing dahilan ng pagsalungat ni Dato Jomar Bucales sa pagtatayo ng Tribal Filipino Program of Surigao del Sur o TRIPS at ng Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development o ALCADEV ay dahil sa mga napapaulat na paggamit raw ng kilusang grupo sa mga eskwelahan upang makapanlinlang ng mga kabataan. Tanghali na, pinaano kami, yung lahat ng estudyante, dyan kami sa gym, tapos ino-orientationan. May isang ibigay sa'yo na dokumento bago ka may orientation, tapos isabay naman nila yung itong sabihin na lating libro na MKKRP. Yun ang MKKRP, doon dyan sa taas yun. Sa paggunita ni Jayan, ibinahagi niya na bago sa kanila ang mga konseptong itinuturo sa naturang paaralan. Sino bang estudyante na walang kaalam-alam na pagpunta mo dun, bago ka pa lang, in-orientation ka na ng yan ang mga impluensya, yun na edukasyon. Sabi ko noon na, bakit bigyan tayo ng yung mga imperialista, mga anong sistema ng ating bansa ngayon? Sa kabilang banda, matagal na ring nababalita ang tungkol sa pagre-recruit ng NPA ng mga mag-aaral, partikular na ang mga menor de edad, bilang mga Red Fighters. Subalit pinabulaanan ang mga alegasyong ito ng Communist Party of the Philippines spokesperson na si Marco Valbuena sa kanyang Twitter account. As we have emphasized in the past, the NPA prohibits the recruitment of combatants below 18 years old. Children who have been made to surrender are being kept as captive and used in the AFP's propaganda drive, portraying them in the media as child warriors or worse, as victims of sex slavery. Kahit ngayon, makikita mo man sa mga may mga encounter laban sa pamahalaan at sa kabila, ang na-recover, nakuha na mga patay, mga minor de edad, mga 16, 15, ganun ako noon. Nakahawak ako ng baril, siguro mga 12. Yung minors na as child warriors, nagsisimula sila sa courier at messenger. Utusan sila na magbili ng mga supplies, mag-spy o maniktik sa mga sundalo kung saan sila. So yun yung one of the factors na magdidip ang involvement ng isang bata o minor sa teroristang NPA hanggang sa tuluyan na siyang dahil kaibigan niya, tuluyan na siyang nire-recruit na umakyat na doon.
sa ginagawang exploitation ng CPP-NPA sa mga katutubo at mga kabataan. Sa laysay ng militar, nilabag ng CTG ang Republic Act No. 9851 o Crimes Against International Humanitarian Law, Genocides and Other Crimes Against Humanity, at ang Republic Act No. 11188 o Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict Act. Ngunit hindi rin rito nagtatapos ang listahan ng mga atrosidad na ginawa ng komunistang grupo. Landmines is banned by the Geneva Convention. So, gumagamit pa rin sila. Wanton killing yan. May mga nalalandmine din tayo mga civilians, not just military. Ano inyong mga leader kamo sugoon mo taksisyon, kwarta. Ngayon mo, hatag ninyo sa liderato. Kanang ilang pangilkil, extortion, at that, tibuok Pilipinas na. Sa Caraga Region, daandang negosyante at mga korporasyon na ang siningil ng revolutionary tax o mga extortion money. Ayon sa panig ng militar, matatandang ilang minahan sa Caraga Region ang nilusob at sinunok ng Communist Terrorist Group noong 2011. Tinatayang nasa 3 bilyong piso ang naging pinsala ng mga naturang pag-atake. Based on records, we were able to account for about 51% of the total amount extorted nationwide by the NPAs coming from this region, from this area. That's 51%, so more than half of the total amount extorted. We give them stern warning, especially our units in the field, because they are on contact with these people. Ang sabi nila, the reason that they are giving support because of fear that their equipment or their facilities are burned. Susunugin kung hindi sila mamimigay. Sabi namin, sige, we will secure your investment, we will secure the facilities, and we will even secure your employees. Pero itigil nyo na yung pagsuporta nyo. Sa pagsusuri ng Philippine Army, kanilang napagtanto na tumagal ng halos 50 taon ang armed struggle sapagkat mayroon pa ring natatanggap na financial at logistical support ang kilusan. Nitong nakaraang taon, naging mainit ang mga talakayan tungkol sa di umano'y pangre-red tag ng AFP para naman sa militar, isang taktika upang ilihis ang itinatagong ugnayan ng mga ito at ng armadong grupo. We expose the true nature of the alliance of the CPP and PND. When we say alliance, ibig sabihin ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army, and the National Democratic Front, where sila yung nagpapakilos sa mga underground movement organizations at above ground movement organizations. Ang red tagging was emanated from the mouth of the CPP NPAs. But for us, we call them as supporters. May mga listahan na tayo yan. To defend themselves, sinasabi, they're a red tag yan. They can shape yung condition sa mindset ng mga tao na ito, ina-accuse lang ako. But sometimes, hindi naman magsasabi ang AFP kung walang ebidensya. We need to identify these people, this organization, and we have to gather evidences that will prove that they are supporting the enemies of the state. I should go for filing of charges against them so that the court shall determine if they are guilty or they are innocent of the accusation. Naging sentro rin ng balita ang pagkakapatay sa engkwentro ng babaeng anak ni Bayanuna Representative Eufemia Culiamat noong ika-28 ng Nobyembre nakaraang taon. Ayon sa 3rd Special Forces Battalion, si Jevelyn Culiamat alias Ka-Reb ay isa umanong medic ng New People's Army. Matatandaan na si Representative Eufemia Culiamat at ang pamilya nito ay kabilang sa tribong Manobo. Nauna nang tinukoy ng Pangulong Duterte ang Makabayan Bloc bilang legal front ng CPP-NPA. Itong mga legal fronts ng komunista, lahat yan, Makabayan, Bayan, they are all legal fronts. Gabriela, hindi yan sila, we are not red tagging you. We are identifying you
as members in a grand conspiracy comprising all the legal fronts that they have organized, headed by NDF. Sa eksklusibong panayam na Magandang Gabi Pilipinas kay Ka Arnel, na dating political instructor ng Guerrilla Front 4A, kanyang ibinahagi ang mga estratehiya na ginagawa ng mga komunista upang manatili ang impluwensya ng mga ito sa mga komunidad. Kasako kanang mga bayan muna o nagpawid o uban pa diya na parkilit. Connection ra pud na sila sa atuan armado. Kay ang legal o ang illegal di na pwede magulang. Pag-missing sa ako na nagdepende ko na lagi po sa ilang kaso nila. Kaya nakita na sa gobyerno na active gid sila. Kasi wala silang baril. Dapat rin sila. Ma'am yun na hinungdan yun na makakusog yun ang originaryo kasukan kung naagin na sila. Tantya ng kasundaluhan kung magpapatuloy ang financial logistical support at suporta ng mga tao sa doktrina ng rebelding grupo, mananatiling hamon sa kanilang kampanya na wakasan ang pinakamatandang communist insurgency sa Asia. Subalit tiwala ang 402nd Infantry Brigade na malaki ang magiging epekto ng pag-aabot ng mga programa ng pamahalaan sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ALCAC sa mga kababayang nahikayat na mag-armas. Naging more comprehensive with the creation of the 12 clusters because these 12 clusters are addressing yung mga ating CPGs, mga communist terrorist groups. Bawat activity na ginagawa, mayroon tayong line of effort. Sa kasalukuyan, prioridad ng pamahalaan ang mga nasa GIDAS barangays at mga katutubo na pangunahing mga biktima ng insurensiya. Kalakip ng mga programang pangkabuhayang pamahalaan, may kakayahan na ring lumaban ang mga katutubo sa sino mang magtatangka na gumambala sa kanilang pinakaiingat-ingatang tahanan. Pa-training tayo ng CAPGO so that of course kailangan nila ma-ensure muna ang safety nila para hindi sila balikan, no? At they can defend themselves o sa community nila. So nag-request ng pag-establish ng CAPGO detachment doon. So yung natayo na yon at yung mga CAPGO is yun yung dating mga masa na supportive sa CPP-NPA dati. Para naman kay Datu Bawang na nasaksihan ang dalawang panig na nag-uumpugan para sa soberanya ng bansa, kanya ngayong natatanaw ang mas maliwanag na kinabukasan ng mga katutubo simula ng lisanin nila ang masalimuot na mundo ng revolusyon at anarkiya. Ano pa ba ang kadahilanan na sumama pa ang isang tribo? Bakit? Andyan na yung IPRA. Andyan na yung pag-unlad. Sa kamay na lang ng tribo kung hindi siya uunlad. Andyan na sa tribo kung magpakamatay siya. Pero andyan na yung magtatanggol sa kanya. Na siya mismo ang magtanggol sa sarili niya. Sa paglipas ng panahon, ang dating takot na namayani sa tribo, ngayon napalitan na ng tapang at determinasyon. Ang ibalik ang dangal na minsang piningasan ng komunistang paniniwala. Ang dangal ng mga katutubo na hindi yuyuko sa sinumang mapagsamantalang puwersa na lalapit sa kanila. Magandang gabi, Pilipinas!